Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemiah chapter 13 verse 1 to 8. Paghiwalay sa mga dayuhan. Nang araw na binasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita o Moabita. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Balaam upang sumpain ang Israel. Subalit, ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala nang ito'y marinig ng mga tao. Pinaalis nila ang mga dayuhan. Ang mga reformang ginawa ni Nehemias. Noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga budiga sa templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias. Palibhas ay matagal na silang magkaibigan, kaya't pinahihintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na inayo'y taguan ng mga handog na pagkain, butil, insinso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga mang-aawit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa ika-32 taon ng paghahari ng napunta ako sa kanya upang magulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahihintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasan, binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Labis ko itong kinagagalit at tinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat ni Nehemiah, Kabanata 13, talata 9 hanggang 13. Pagkatapos, inutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na pagkain butil at insenso. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga awit sa templo ay umuwi sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging naukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga awit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Dahil dito, ang lahat ng mamayan ng Huda ay muling nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis, at inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Jeremias, si Sadok na dalubhasa sa kautusan, at si Pedaias na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Sakur, at apo ni Matanias. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamamahagi ng mga pagkangailangan ng kanilang mga kasamahan. Purihin po ang Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Nehemiah chapter 13 verses 14 to 17. O aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at huwag kalimutan ang tapat kong paglilingkod para sa inyong templo at sa mga gawain dito. Nang oras na iyon, may nakita akong mga taga-Juda na pumipisa ng mga ubas sa araw ng pamamahinga. Ang iba sa kanila ay nagkakarga ng mga trigo, alak, ubas, igos, at iba pang mga bagay sa mga asno upang dalhin sa Jerusalem para ibenta. Kaya pinagsabihan ko sila na huwag ibenta ang mga produkto nila sa araw ng pamamahinga. Mayroon ding mga taga-Tiro na nakatira sa Jerusalem na nagdala ng mga isda at iba pang mga kalakal. Ibinenta nila ito sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem sa araw ng pamamahinga.
Kaya sinaway ko ang mga pinuno ng Juda at sinabihan, ano ba itong ginagawa ninyong kasamaan? Bakit nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga? Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa aklat ng Nehemias, chapter 13, verse 18 to 21. Hindi ba ganito rin ang ginawa ng inyong mga ninuno, kaya tayo at ang lungsod na ito ay pinarusahan ng ating Diyos? Ngayon, ginalit pa ninyo ng lubos ang Diyos dahil sa ginagawa ninyo. Dahil nilapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Kaya nag-utos ako na isara ang pintuan ng Jerusalem tuwing Biyernes habang papalubog ang araw. At huwag ninyong bubuksan hanggat hindi pa natatapos ang araw ng pamamahinga. Pinabantayan ko sa mga tauhan ko ang mga pintuan upang walang makapasok na kahit anong tinda sa lungsod sa araw ng pamamahinga. Kung minsan, ang mga ngalakal ay natutulog sa labas ng Jerusalem kapag Biyernes ng gabi. Ngunit binalaan ko sila. Sinabi ko, bakit dito kayo natutulog sa pader ng lungsod? Kapag inulit nyo pa ito, palalayasin ko kayo mula noon, hindi na sila bumalik sa araw ng pamamahinga. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Nehemiah, chapter 13, verses 22 to 26. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Amon at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga. Ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Juda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sino mang hari saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa patuloy na paggabay na patuloy nating nararanasan na tayo ay makapagpatuloy sa ating mga verses sa Biblia na binabasa sa bawat araw, no? Ito yung bawat chapter at ito po isang favor na galing sa ating Panginoon. At sabi po dito sa Nehemiah chapter 13 verse 27 to 31, kaya dapat ba ninyong gawin ang ganitong malaking kasamaan laban sa ating Diyos at sumuway sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aasawa sa babaeng dayuhan? Ang isa sa mga anak ni Joyada na anak ni Eliasib na pinakapunong pari ay manugang ni Sanballat na Horonita, kaya't aking pinalaya siya sa aking presensya. Alalahanin mo sila, o aking Diyos, sapagkat nilapastangan nila ang tungkulin ng pagkaserdote at ang tipan ng pagkakaserdote at ng mga Libita. Kaya't nilinis ko sila sa lahat ng banyagang bagay at aking itinakda ang mga tungkulin ng mga pari at mga Libita, bawat isa ayon sa kanyang gawain. At para sa mga handog na kahoy, sa takdang panahon at para sa mga unang bunga, alalahanin mo ako, o aking Diyos, sa ikabubuti. So dito makikita po natin, no, yung ginawa ng mga Israelita, no, yung nag-asawa sila sa mga dayuhan. Ito po ay pwedeng tingnan nila na maliit na bagay, pero ito po ay isang kompormiso, no, na nagdadala po ito ng isang malaking kapahamakan. So kung mapapansin po natin dyan, nabanggit ni Nehemiah yung kalagayan ni Solomon, no, na dahil doon sa pag-asawa ni Solomon doon sa mga banyagang kanyang mga asawa, ay bumagsak po siya, no, kahit siya po yung pinakamatalino, no, ay siya po ay bumagsak, no, sapagkat hindi niya po naingatan yung kanyang puso
na yung kanyang ginawa ay sa tingin niya ay parang napakasimple lang, no? Pero unti-unti ay inilayo po siya nito sa Panginoon. So dito makikita din po natin na si Nehemiah ay muli inorganize niya yung mga Levita, no? Doon sa kanilang mga paglilingkod. Unang ginawa po niya, inayos po niya yung kanilang mga pangangailangan. Muli, kinausap ni Nehemiah yung mga tao na kailangang i-provide talaga yung pangangailangan ng Levita upang sa ganon ay makabalik yung mga Levita doon sa paglilingkod. At dito makikita po natin, no, yung ginawa ni Nehemiah ay ito po ay isa po itong dapat natin tingnan, no, na isang kwalifikasyon ng isang magiting leader, yung pagiging matapang, no, doon sa pagtutuwid ng mga mali. So dito makita po natin na hindi po natakot si Nehemiah, no, na harapin yung mga nagkakasala at itama do sa mga kasalanan, no. Itama yung mga tao do sa kanilang mga kasalanan. So ibig sabihin yung pamumuno ay hindi lamang po dun sa pananampalataya lamang, no. Dapat nandun din yung pagtutuwid sa mga tao kung paano ito mapapasunod upang maibalik yung mga tao doon sa paglilingkod sa Diyos. At dito makikita nga natin yung paghahandog doon sa templo ay muli pong naiayos, no, nang dahil po sa pagiging mahusay na leader ni Nehemiah. So makikita natin na talagang ang paglilingkod po ay hindi dapat siya panandaliang apoy lamang, no, parang ningas kugon. Kailangan po ito ay dapat alagaan sa araw-araw, no, upang sa ganun ay makapagpatuloy, sapagkat alam naman po natin na talagang ang kaaway ay gumagawa din ng paraan upang ang mga lingkod, no, ay hindi makapagpatuloy doon sa tamang paglilingkod. May ginagawa po yung kaaway upang hindi ka magpatuloy. So dito makikita po natin na yung laging panalangin ni Nehemiah, no, lagi siyang alalahanin, lagi niyang panalangin, Lord, alalahanin mo ako, o aking Diyos, no. So dito talagang matapos niyang gawin yung mga bagay na yun, lagi siyang nanalangin na, Lord, alalahanin mo ako, no. So ito po yung isa sa mga bagay na dapat nating tingnan, na gawin mo muna yung mga bagay na nais ng Panginoon. At pagkatapos nito, bahala ang Panginoon, no? Sapagkat hindi mo na kailangan sabihin na, Lord, alalahanin mo ako, sapagkat as long as na ginagawa mo yung tungkulin mo para sa Panginoon, gagawin ng Panginoon yung kanyang part, no? At yung ating Panginoon ay eksperto sa ganitong bagay, no? So purihin ang Panginoon sa ibinigay sa atin na pagkakataon na tayo makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa, na malaki po yung maitutulong nito para sa ating paglago, sa ating espiritual na buhay. So muli po, God bless everyone.